araw mga bata! Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Sa linggong ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa muling pagsasalaysay sa napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Ito ay may kasanayang pagkatuto na naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Narito naman ang ating mga layunin para sa araling ito. Una, naisasalaysay mong muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Pangalawa, na pagsusunod-sunod mo ang mga pangyayari sa napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. At pangatlo, na pahahalagahan mo ang pakikinig sa pagbabasa ng may pag-unawa. Tara na at simulan na natin! Mahilig ka bang mag-alaga ng hayop? Anong uri ng hayop ang inaalagaan o kinahihiligan mo? Marahil katulad ka rin ng iba na kinagigiliwan ang pag-aalaga ng hayop. Alam mo bang ang pag-aalaga ng hayop ay isang uri ng libangan at maaaring pagkakitaan? Ayon pa nga sa kanila, ang pag-aalaga ng hayop ay isang magandang gawain. Alam mo bang may mga kwento na hayop ang gumaganap bilang mga tauhan? Sa pagkakataong ito, babasahin at tutuklasin mo ang isang kwento na hayop ang pangunahing tauhan. Pagkatapos mo itong basahin, sikapin mong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Halina at makinig sa ating kwento. Ang tunay na kulay ni B-Boy, ni Roel M. de los Santos. Si B-Boy na matulungin, isang baboy na maitim sa paningin. Sa gawaing bahay ay maaasahan. Sa paglinis ng paligid, tiyak na riyan. Sa pagtulong sa magulang at sa kapwa, siya ay may kusa at walang sawa. Mga naglalarong baboy ay kanyang nakita. Nagtanong siya kung pwede siyang makasama upang sa paglalaro'y may bagong kakilala. Hindi pwede. Hindi katulad namin. Naglakad palayo si B-Boy na mabigat ang damdamin. Ang itim na baboy ay nag-isip ng paraan upang matanggap ng ibang baboy ang kanyang itim na kulay na inaayawan. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Biglang may pumasok sa isipan. Ang sako ng harina ay kanyang napagdiskitahan. Kumuha siya ng harina at sahig ay binuhusan. Nagpagulong-gulong dito upang kulay ay matakpan. Ang tunay na kulay ay kanyang itinago upang siya'y makasama sa paglalaro. Sabik na bumalik si B-Boy sa tulay at sa kanyang pagdating, hindi siya sinaway. Di kalaunan, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ito alintana ng mga nagtakbuhan. Ang katawan ni B-Boy na harina, nalusaw at nawala na. Nagalit ang lahat sa kanilang nakita. Itim na balat ni B-Boy ay muling nakita. Lumuluhang umuwi si B-Boy sa bahay. Payo ng magulang ay kanyang isinasabuhay. B-Boy, hindi masama kung itim ka. Ang mahalaga ay hindi ka nakakasakit ng iyong kapwa. Mahal ng Diyos ang lahat, anong man ang kulay nila. Ang tunay na kulay ng iyong kalooban ang mahalaga. Ang sarili ay kanyang tinanggap. Hindi na niya kailangan pang magpanggap. Sa humingi ng saklolo, siya ay handang umalalay sa kung sino man. Itong si Pepay na nasa putikan ay hindi makaalis at walang makapitan. Nagtungo si B-Boy sa may tulay. Kanyang nakita. Nakalubog na si Pepay. Mabilis siya na nag-isip at naghanap sa paligid ng bagay na mahaba na pwedeng pang-ikid. Si Pepay ay pinakapit sa isang kawayan. Humawak kang mabuti. Iaalis kita sa butikan. Nagpasalamat si Pepay sa kanyang tagapagligtas na handang sumulong at hindi umatras. Humingi ng tawad kay B-Boy ang lahat. Hindi ako dapat tumingin sa kulay ng iyong balat.
kundi sa kabutihan ng iyong puso, yun ang nararapat. Mga kaibigan ngayon ay kasama na niya. Hindi na mahalaga kung maitim siya. Basta tanggap niya ang kulay na kanya. Pagpapakita ng mabuti at pagmamahal sa kapwa, iyon ang mahalaga at pinatunayan sa iba. Alam kong kaya mo rin gayahin ang boses ng mga tauhan ng isang kwento, katulad nga ng kwentong Ang Tunay na Kulay ni Biboy. Maaari mo bang ikwento itong muli? Ako ay nasasabik na marinig ito. Ngayon naman ay makinig ka sa ikalawang kwento na aking babasahin. Tandaan mo, habang binabasa ko ito ay dapat makinig ka rin ng mabuti dahil pagkatapos ay meron kang sasagutin na mga tanong ukol dito. Si Lisa, ang lumulobong isda. Kwento ni Jonalyn U. Abalele. Ang butete o pufferfish ay may kakaibang katangian. Lumulobo ito kapag nakararamdam ng kapahamakan. Naglalabasan rin ang maraming tinik nito sa lahat ng parte ng kanilang katawan. Ito ay ang paraan nila para maipagtanggol ang kanilang sarili sa mga kalaban. Ngunit, itong si Lisa ay naiiba sa mga kauri niya. Nung una kasing mapahamak ito, sa halip na bumalik sa dating anyo, sa di may paliwanag na pangyayari, nanatili ito sa pagkakalobo. Mas lumalaki pa nga kapag siya ay nagugulat. Kaya magmula noon, naging mahiyain siya at hindi na palalabas ng bahay. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang sa kanilang lugar. Saka na lamang nangyaring muli makalipas ang maraming taon. Abala ang lahat sa kanilang lugar sa pag-aayos at paglilinis ng kani-kanilang bahay. Iba't ibang nagagandahang disenyo ang nakasabit sa mga daan. Marami ring palabas at mga nakahandang kawili-wiling laro para sa lahat. Sa araw na iyon, nagagalak ang lahat at maingay ang paligid. Lumapit si Lisa sa bintana at tinangkang sumilip para alamin ang nangyayari sa labas. Pagdungaw niya ay namangha siya sa kanyang nakita. Naaliw siya sa kanyang panonood. Lumabas siya ng bahay at naglibot-libot. Wiling-wili siya sa kanyang mga nakikita dahil halos lahat ng mga batang butete ay nakasuot ng maskara. Sa kanyang paglilibot, hindi sinasadyang masagi niya ang isang batang butete. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya. Sabi ni Lisa. Bakit ka kasi hindi nag-iingat? Pabulyaw na sabi ng batang butete. Naalala niyang nakalobo pa rin pala siya at maraming tinik ang nakalabas sa kanyang balat. Nakasakit siya ng kanyang kasamahan dahil sa itsura niya. Nalungkot si Lisa at maiyak-iyak na tinungo ang daang pauwi. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga batang butete ang nagkukwentuhan. Alam nyo ba, si Lisa, napakatapang niya. Mabait pa. Sabi ni Rico. Tama ka, ininigtas niya ang kasamahan natin na muntikan ng makain ng malaking isda. Sinagip niya ito sa tiyak na kapahamakan. Ngunit pagkatapos niyang mailigtas ito, ay hindi na siya bumalik sa dating anyo. May lungkot sa boses na sabi ni Cathy. Wow, ang tapang niya. Pero pangit pa rin siya at kakaiba. Pangungutya ni Albert. Huwag kang ganyan, Albert. Oo, maganda itsura mo, pero pangit naman ang ugali mo. Pasinghal na wika ni Cathy. Si Lisa, nasa likuran natin. Pabulong na wika ni Rico. Hello, Lisa! Sabay-sabay na bati sa kanya. Anong meron? Bakit parang nagulat kayo? May problema ba? Sabi ni Lisa. Wala naman. Sabi ni Cathy. Alam ko, narinig ko pinag-uusapan niyo. Wika ni Lisa. Nagkatinginan sila at ibinaling ang tingin kay Albert. Alam niyo, hindi ko naman hiniling na maging ganito. Kahit anong gawin ko at ng mga magulang ko, hindi na bumalik sa dati ang anyo ko.
Ganito na ako at tinanggap ko na yun sa sarili ko. Paliwanag ni Lisa. Huwag kayong mangungutya ng kapwa anuman ang kalagayan, itsura at kapansanan nito. Kasi kaparehas nyo rin sila na marunong masaktan. Paliwanag ni Lisa. Likha rin sila ng Diyos na dapat nyong igalang. Dagdag pa niya. Hiyang-hiya si Albert sa mga nasabi niya at humingi ng tawad. Tinangka niyang lumapit kay Lisa, ngunit biglang lumayo si Lisa sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin kasi matutusok at masasaktan ka. Biglang sambit ni Lisa. Dahil sa pagkakagulat, lumobo siya at dumoble sa laki nito. Pasensya ka na, Albert. Ito kasi ang nangyayari sa akin kapag nagugulat ako. Simula nang hindi bumalik ang dati kong anyo, kadalasan, hindi na ako lumalabas ng bahay dahil sa takot na makasakit ako sa iba at wala na rin gustong makipaglaro sa akin dahil sa itsura ko. Paliwanag ni Lisa. Hindi totoo yan, Lisa. Nandito kami at gusto ka naming maging kaibigan. Sabi ni Cathy. Totoo yun, kasi hangang-hanga kami sa ginawa mong kabayanihan sa kasamahan natin. Dagdag pa ni Rico. Paano yun? Hindi kayo makakalapit sa akin kasi matutusok kayo at masusugatan. Malungkot na wika ni Lisa. Huwag kang mag-alala, may naisip ako. Bukas, pagbalik natin dito, may ibibigay ako sa'yo, Lisa. Sambit ni Albert. Inihatid nila si Lisa pa uwi. Pagdating sa tapat ng bahay nila, nandoon at nakaabang na ang nanay nito sa pinto. Masayang nagpaalam ang lahat at pumasok na si Lisa sa bahay nila. Napansin ng nanay ang ngiti sa mga labi ni Lisa. Mukhang nagkaroon ka ng mga kaibigan sa iyong pamamasyal. Buti naman at naisipan mo ring lumabas ng bahay. Natutuwang sabi ng nanay. Opo, nanay, nakilala ko sila kanina nung pauwi ako. At alam niyo po bang gusto nila akong makalaro at maging kaibigan? May sorpresang araw po si Albert sa akin bukas. Parang hindi ko na maantay ang bukas. Sige po, nanay, matutulog na po ako. Paalam ni Lisa sa nanay. Masaya akong makita kang masaya, anak. Wika ng nanay. Kinabukasan, nagkita-kita ulit sila sa parke. Nakita nila si Albert na may daladalang malaking kahon. Pagkalapit niya, ay binuksan ito. Laman nito ang mga takip ng bote. Nagtaka ang lahat. Para saan ba yan, Albert? Tanong ni Lisa. Para sa'yo, syempre. Di ba nga, hindi kami makalapit sa'yo at nag-aalala ka na baka masaktan mo kami kung madikit kami sa'yo. Paliwanag ni Albert. Ilalagay namin ito sa'yo para matakpan ang matutulis na yan sa balat mo. Tara, tulungan niyo ako. Wika ni Albert. Nagtulungan silang takpan ang matutulis na nakausli sa balat ni Lisa. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumigaw ng Yay! Tapos na! ngiting abot tenga ang namutawi sa mukha ni Lisa. Hindi niya maikubli ang sayang nararamdaman. Nagkatinginan sina Rico, Albert at Cathy. Tila pareho ang naiisip na gawin. Nagtaka naman si Lisa sa kilos nila at bigla siyang niyakap ng mga ito. Sabay ang malakas na tawanan. Sinubukan nila na kahit madikit sila kay Lisa ay kung masasaktan ba sila. Lumobo man si Lisa sa pagkagulat, hindi natanggal ang mga takip na kinagit sa kanya. Simula noon, naging masayahin na si Lisa at hindi na siya natatakot at nahihiyang lumabas ng bahay. Nagkaroon na siya ng mga kaibigang masasabing totoong nagmamahal sa kanya. Tanggap siya sa kung sino siya sa kabila ng kalagayan at kapansanan niya. Ngayon ay sagutin mo ang mga sumusunod na mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, anong uri ng isda si Lisa? A. Botete, B. Balyena, C. Goldfish, o letter D. Bangus? Ang tamang sagot ay
A. Butete. Ikalawang bilang, anong katangian ang mayroon si Lisa? A. Mayayain at hindi palalabas ng bahay. B. Palabiro at mahilig mang-asar sa mga kaibigan. C. Hindi sumusunod sa mga magulang. O D. Palaaway sa kapwa. Ang tamang sagot ay A. Mayayain at hindi palalabas ng bahay. Bilang 3, bakit iniiwasan si Lisa ng kanyang kapwa butete? A. Iniiwasan si Lisa dahil siya ay payat. B. Siya ay madumi. C. May tinik ang kanyang buong katawan. O letter D. Mahaba ang kanyang buntot. Ang tamang sagot ay C. May tinik ang kanyang buong katawan. Bilang 4, tama ba ang ginawa ni Albert na pangungutya kay Lisa? A. Oo, dahil pangit talaga si Lisa. B. Hindi, pagkat hindi ito mabuting gawain. C. Hindi, sapagkat makinis ang katawan ni Lisa. O D. Oo, kasi tama ang sinabi ni Albert. Ang tamang sagot ay B. Hindi, pagkat hindi ito mabuting gawain. At bilang 5, anong gagawin mo kung ikaw ay may kakaibang katangian sa lahat? A. Magiging mahiyain. B. Hindi papansinin ng mga kaibigan. C. Hindi magiging mahiyain at tatanggapin ang sarili. O D. Makikipag-away sa kapwa kapag tinutokso. Ang tamang sagot ay C. Hindi magiging mahiyain at tatanggapin ang sarili. Alam mo ba na ang tekstong iyong napakinggan na ang pangunahing tauhan ay mga hayop ay tinatawag nating pabula? Ang pabula ay isang akdang pampanitikan na ang tauhan ay hayop. Sila ay nagsasalitang parang tao. Ang pangunahing tauhan at direktang nagtuturo ng kagandahang asal. Muli, makinig at unawaing mabuti ang isa na namang pabula na aking babasahin. Pagkatapos mong mapakinggan ng kwento, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 6. Ang lagalag ng mga Hudyo. Salin sa Filipino ni Jong Del Fiero. Walang sariling tirahan ang mga Hudyo. Sila ay pinapatay ng mga Cossack sa kanilang teritoryo. Si Golda ay isa sa mga batang babaeng Hudyo. Sila ay masayang naglalaro sa labas. Sa ilang saglit, biglang may boses na umalingaw-ngaw. Mga bata, takbo! Magtago kayo! May mga Cossack na paparating! Sigaw ng isang Rusong cowboy. Pagkagulat at pagkatakot ang kanilang naramdaman. Pagkat alam nilang wala ning isang mang Hudyo ang nakaliligtas mula sa mga kamay ng mga Cossack. Nagtakbuhan ng mga tao. Nagsipaghanap sila ng mapagtataguan. Ang mga pintuan at bintana ng mga kabahayan ay nagsipagsara. May ilang batang naiwan. Nagtakbuhan din sila. Isa sa mga nadapa ay si Golda. Nasubsob ang mukha niya sa putikan. Papalapit ang yabag ng mga kabayo at nagtalsika ng mga putik. Tumigil ang ragasan ng mga kabayo sa tabi ng sinubsoban ni Golda. Napasigaw siya, ngunit wala na ring silbi ito. Nasa harap na niya ang mga Cossack. Pinaglaruan ng mga Cossack si Golda. Walang tigil ang paglundag ng mga kabayo sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tumama sa kanyang ulo ang mga bakal na sapatos ng mga kabayo. Taimtim siyang nagdasal na ito sana ay kanyang malagpasan at walang masamang mangyari sa kanya. Pinaikot-ikot siya ng mga Cossack. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik na ang paligid. Papalayo na ang mga Cossack. Tumulo ang luha ni Golda. Noong mga panahong iyon, ang mga Hudyo ay walang sariling bansa. Kailangang matigil na ang paglagalag ng mga Hudyo. Hangikbi niya. Nang lumaki si Golda, siya ang nagtaguyod upang maging malayang bansa ang Israel, ang bansa ng mga Hudyo.
Halina't pagsunod-sunurin mo ang mga pangyayari sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 6. Maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang iyong mga sagot. Ang unang pangyayari ay si Golda ay kasama ng mga batang naglalaro sa kalsada nang matanaw ng mga tao na dumarating ang mga kosak. Pangalawa, nagtakbuhan ng mga tao at si Golda ay naiwan dahil nadapa sa maputik na lansangan. Pangatlo, inabutan ng mga kosak si Golda matapos madapa sa putik. Pang-apat, pinaglaruan ng mga kosak ang batang si Golda. Pang-5, pumikit na lamang siya at nagdasal hanggang sa pag-alis ng mga kosak. At panghuling pangyayari, nang lumaki si Golda, tumulong siya upang magkaroon ng sariling bansa ang mga Hudyo. Mahusay! Ngayon, handa mo nang ituloy ang susunod na gawain. Ikaw naman ang magkwento sa pagkakataong ito. Ikwento mo naman ang nabasa mong pabula. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Alam mo ba, sa muling pagsasalaysay sa tekstong napakinggan, mahalaga ang matamang pakikinig at pangunawa upang maibahagi mo ng maayos, mabuti at wasto ang mga napakinggang impormasyon. Sa pamamagitan nito, mahahasa mo ang iyong kakayahan sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga wastong salita. Ang mga pangungusap na ito ay siyang makatutulong sa iyo upang maisalaysay mo ng wasto at tama ang mga impormasyon o pangyayaring inilahad sa teksto o akda. Ang pakikinig sa teksto ay maaaring manggaling sa ibang tao, sa iba't ibang medium tulad ng radyo, television at iba pang makabagong gadget. Binabati kita sa husay na ipinakita mo sa pagkukwento. Tiyak kong malayo ang iyong mararating sa larangang ito. Ngayon ay makinig ka sa ikatlong pabula na aking babasahin. Pagkatapos, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pagsulat ng bilang 1 hanggang 4. Si Muning ni Jocelyn Amarado. Tamad mag-aral si Pusang Muning. Walang kabuluhan sa kanya ang pag-aaral dahil mayaman naman ang kanyang mga magulang. Ngunit, para sa kanyang mga magulang ay mahalaga pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, hinahatid pa rin siya ng kanyang inang si Maming sa paaralan kahit uhli na nga ito. Sa loob ng silid-aralan ay makikita pa rin ang katamaran ni Pusang Muning. Ayaw niyang makinig sa mga itinuturo ng kanyang guro na si Pagong Nino. Hindi rin niya kinagigiliwan ang pagbabasa. Mas gusto na lamang niya na matulog o maglaro sa labas. Katunayan, habang nakatalikod ang kanyang guro, dahan-dahan namang tumatakas palabas si Pusang Muning. Kapag nakalabas na siya ay masaya siyang nakikipaglaro ng habol-habolan kasama si Digong Daga. Ang matalik niyang kaibigang tulad niya ay tamad ding mag-aral. At sa halip nga na manatili sa loob ng paaralan at mag-aral na magbasa, mas pinili ng dalawa na magpakasaya. Naglakad-lakad sila hanggang sa nakarating sila sa palayan. Sapagkat sadyang uhaw na lalong-lalo na si Digong, agad-agad niya itong binuksan at ininom. At kanya pang naubos ang laman ng boteng iyon. Samantala, akmang iinom na sana si Pusang Muning nang marinig niya ang boses ng kanyang ina, dahilan ng kanyang pagkaripas pauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, lubos na hinagpis ang naramdaman ni Pusang Muning nang mabalitaan niya na ang kanyang matalik na kaibigang si Digong Daga ay pumanaw na. Nalaman niya na ang ininom ni Digong Daga na laman ng bote ay isang inuming nakakalason at nakamamatay pala. Hindi nila ito nalaman pagkat hindi nila binasa dahil di rin sila marunong magbasa. Kung sana ay nagsipag ako sa pag-aaral. Kung sana'y nag-aaral akong magbasa. Hindi niya sana maiinom ang lasong iyon. Hindi sana siya mamamatay. Hindi niya sana ako maiiwan. Saglit siyang napatigil
at ang mga luha sa kanyang mga mata ay bigla na lang kumawala. Dahil sa pangyayaring iyon, napagtanto ni Muning ang kahalagahan ng pag-aaral ng mabuti maging ang matutong magbasa. Kaya mula noon, pinagsumikapan niya ang pag-aaral. Ngayon ay pagsunod-sunurin mo ang pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng pagsulat ng bilang 1 hanggang 4. Maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Ang unang pangyayari ay tamad mag-aaral si Pusang Muning. Walang kabuluhan sa kanya ang pag-aaral dahil mayaman naman ang kanyang mga magulang. Ang ikalawang pangyayari ay kapag nakalabas na siya ay masaya siyang nakikipaglaro ng habol-habulan kasama si Digong Daga. Ang matalik niyang kaibigang tulad rin niya ay tamad ding mag-aral. Ang ikatlong pangyayari ay naglakad-lakad sila hanggang sa nakarating sila sa palayan. Nakita nilang isang bote. Sapagkat sadyang huwaw na, lalong-lalo na si Digong, agad-agad niya itong binuksan at ininom. At kanya pang naubos ang laman ng boteng iyon. Ang huling pangyayari ay Kung sana ay nagsipag ako sa pag-aaral. Kung sana ay nag-aral akong magbasa. Hindi niya sana maiinom ang lasong iyon. Hindi sana siya mamamatay. Hindi niya sana ako maiiwan. saglit siyang napatigil at ang mga luha sa kanyang mga mata ay bigla na lang kumawala. Muli, binabati kita sa husay ng iyong pinamalas. Natitiyak kong nauunawaan mo na ang mahalagang konsepto sa aralin. Ngayon naman ay punan mo ng tamang salita ang mga patlang sa talata upang mabuo ang kaisipan nito. I-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa muling pagsasalaysay sa tekstong napakinggan, mahalaga ang matamang pakikinig at pangunawa upang mahibahagi mo ng maayos, mabuti at wasto ang mga napakinggang impormasyon. Sa pamamagitan nito, maahasa mo ang iyong kakayahan sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga wastong salita. Ang mga pangungusap na ito ang siyang makatutulong sa iyo upang maisalaysay mo ng wasto at tama ang mga impormasyon o pangyayaring inilahad sa teksto o akda. Ang pakikinig sa teksto ay maaaring manggaling sa ibang tao, iba't ibang medium tulad ng radyo, telebisyon at iba pang makabagong gadget. Ngayon ay pakinggan mo ang talata na aking babasahin. Pagkatapos, isasalaysay mo itong muli sa pamamagitan ng pagbuo sa talata. Palo Sebo, kumuha ng 2 kawayang magkasing haba at magkasing laki. Ibaon sa lupa ng patayo ang mga ito. Tiyaking ang mga ito ay magkapareho ang haba. Lagyan ng langis ang 2 kawayan upang maging madulas. 2 ang kalahok sa larong ito. Mag-uunahan sa pag-akyat ang 2 kalahok na ito. Sino mang maunang makaakyat sa itaas o kaya'y sa tuktok ang siyang panalo. Ngayon ay isalaysay mong muli ang talata na iyong napakinggan sa pamamagitan ng pagpunan ng mga salita sa patlang. I-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Kumuha ng 2 kawayang magkasing haba at magkasing laki. Ibaon sa lupa ng patayo ang mga ito. Tiyaking ang mga ito ay magkapareho ang haba. Lagyan ng langis ang 2 kawayan upang maging madulas. 2 ang kalahok sa larong ito. Mag-uunahan sa pag-akyat ang 2 kalahok na ito. Sino mang maunang makakyat sa itaas o kaya'y sa tuktok ang siyang panalo. Binabati kita sa matyaga mong pagsunod at paggawa sa mga gawain. Natitiyak kong natutuhan mong mabuti ang paksang tinalakay. Alam kong napagod kang maglakbay, ngunit sulit naman dahil matagumpay mong natutuhan ang mga dapat mong malaman bilang paghahanda sa patuloy mong paglalakbay sa mga susunod pang mga aralin at sa pagpapalawak pa ng iyong kaalaman. Tara na!
sagutan mo na ang panghuling pagtataya upang masukat ang iyong natutuhan. Pakinggan at unawaing mabuti ang tekstong aking babasahin. Pagkatapos, ibigay ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsulat ng letrang A hanggang E. Ang pabula ay pinamagatang Ang Kuneho at ang Matapang Niyang Kaibigan. Isinulat ni Aurora C. Saborido. Isang araw, lumabas ang kuneho para maglakad-lakad at naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang bahay. Sa kanyang pagbalik, siya ay nabigla nang makita niyang sarado ang pinto ng kanyang bahay. Hindi niya alam, may nakapasok pala at ito ay isang uod. Nagtanong siya, Sino ang nasa loob ng aking bahay? Ako ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Kaya kong tapakan ang elepante. Sagot ng boses. Natakot ang kuneho. Humingi siya ng tulong. Nasalubong niya ang paru-paro. Bakit ka nagmamadali? Tanong ng paru-paro. Tulungan mo ako. May malaking hayop sa loob ng bahay ko at kaya raw niyang tapakan ang elepante. Sabi ng kuneho. Hindi, ayoko. Maliit ako. Hindi kita matutulungan. Sagot ng paru-paro. Nakita ng kuneho ang ahas. Ahas! Ahas! Tulungan mo ako. May malaking hayop sa loob ng bahay ko. Sabi niya kaya raw niyang tapakan ng elepante. Hindi, ayoko. Hindi ko siya kaya. Sabi ng ahas. Humingi ng tulong ang kuneho sa kanyang kaibigang elepante. Elepante, tulungan mo ako. May malaking hayop sa loob ng bahay ko. Sabi niya kaya raw niyang tapakan ng elepante. Hindi, ayoko. Hindi ko gustong matapakan ng kapwa ko. Sagot ng elepante. Nawala ng pag-asa ang kuneho. Umiyak siya ng umiyak. Biglang dumating ang kaibigan niyang palaka. Bakit ka umiiyak, kaibigan? Tanong ng palaka. May malaking hayop sa loob ng bahay ko at walang sino man ang nakapagpapaalis sa kanya. Sagot ng kuneho. Sige, tutulungan kita. Sabi ng palaka. Paano? Tanong ng kuneho. Tingnan natin. Sagot ng palaka. Pinuntahan nila ang bahay ng kuneho. Pagdating nila, nagtanong si palaka. Sino ang nasa loob ng bahay ni Kuneho? Ako, ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Kaya kong tapakan ng elepante. Sagot ng boses. Ako ang pinakamataas tumalon na hayop sa buong mundo. Nandito ako para talunin ka. Sagot ng palaka. Hindi! Sabi ng boses. Hindi! Huwag mo kong saktan. Isa lang akong uod. Dahan-dahang binuksan ng palaka ang pintuan. Lumabas ang uod at pumasok sa butas sa likod ng bahay ng kuneho. Masayang pumasok ang kuneho sa kanyang bahay. Nagpasalamat siya sa palaka. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman. Sabi ng palaka. Mula noon, lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos mong mapakinggan ng kwento, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng paglagay ng bilang 1 hanggang 6. Muli ipost ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Ang unang pangyayari o bilang 1, lumabas ng bahay ang kuneho para maglakad-lakad. Bilang 2, naiwan niyang bukas ang pintuan ng kanyang bahay. Bilang 3, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Bilang 4, nawalan ng pag-asa ang kuneho at umiyak siya ng umiyak. At panghuli, bilang 5, tinulungan ng palaka ang kuneho para palabasin ang nasa loob ng kanyang bahay. At para sa iyong karagdagang gawain, makinig at unawain ang babasahin kong kwento. At pagkatapos ay isalaysay mong muli ng maayos at wasto gamit ang iyong sariling pangungusap. Ang kwento ay pinamagatang Lipad Motmot, Lipad.
ni Mariel G. Balakawit. Sina Mang Mitoy at Aling Mila ay masayang naninirahan sa bayan ng Subait kasama ang 7 nilang mga anak. Payak man ang kanilang pamumuhay, ngunit hindi ito naging hadlang upang mapag-aral nila ang mga ito. Ang magkakapatid ay araw-araw na naglalakad ng 5 kilometro makarating lang sa paaralang elementarya ng Subait. Hindi pa gumigising si Haring Araw ay nagsisimula na silang maglakad. Malayo man ay matyaga pa rin nila itong nilalakbay. Kawawa naman ang ating mga anak. Ano kaya ang pwede nating gawin? Tanong ni Aling Mila kay Mang Mitoy. Naisipan ni Mang Mitoy na bilhin ang lumang motorsiklo na binibenta ng kanilang kapitbahay. Subalit hindi pa sapat ang kanilang pera kaya mas pinag-igihan ng mag-asawa ang pagtatrabaho sa bukid. Dinagdagan nila ang mga pananim na mais at pinarami ang mga alagang manok. Pagkalipas ng ilang buwan ay naibenta na nila ang mga ito sa palengke. Malaki ang naging kita nila at sapat na ito upang mabili ang motorsiklo. Sa wakas, mabibili na natin ang motorsiklo. Wika ni Mang Mitoy kay Aling Mila. Lampas langit ang kasiyahang nadama ng mag-anak nang makita nila ang motorsiklo. Pinangalanan nila itong Mot-Mot. Ngunit, may problema si Mang Mitoy. Hindi kasya sa motorsiklo ang 7 niyang anak. Kaya salitan sila sa pagsakay kay Mot-Mot. Malungkot si Mang Mitoy tuwing hindi nakasasakay ang iba niyang mga anak. Ano kayang pwede kong gawin? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang siya ay papauwi, may dumaang eroplano sa impapawid. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Paano kaya kung lagyan ko ng mga pakpak si Mot-Mot gaya ng eroplanong iyon? Mabilis na umuwi si Mang Mitoy sa kanilang bahay. Kumuha siya ng mga piraso ng kahoy, mga pako at martilyo. Sinimulan na niyang gawin ang mga pakpak ni Mot-Mot. Masaya siya sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Ngayon ay sigurado na akong makasasakay na silang lahat. Wika ni Mang Mitoy. Sabik niyang sinundo ang kanyang mga anak sa paaralan. Napapalingon ng mga taong kanyang nadadaanan. Namangha at natuwa ang 7 magkakapatid sa kanilang nasilayan. Napakagaling niyo po, Itay. Ang ganda ni Mot-Mot. Para siyang eroplano sa lupa. Wika ng mga anak nito. Salamat mga anak, sumakay na kayo. Isa sa aking harapan, 2 sa aking likuran, at tig-2 naman sa bawat pakpak. Masayang sumakay ang magkakapatid at sabay-sabay silang sumigaw ng Lipad, Mot-Mot! Lipad! Ngayon ay isalaysay mong muli ang kwentong Lipad Mot-Mot, Lipad gamit ang iyong sariling pangungusap. Isulat ito sa malinis na papel. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!